suportahan ng investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nagawan sa gobyerno. Kaya ang taong bayan, Mr. President, pati dyan na tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro, kung ikaw ay sinungaling, huwag mong idamay ang taong Pilipino. Sinungaling! Piruin mo, saan ba nanggagaling ang fake news, hindi ba sa pumama ng Pangulong Bongbong Marcos? Nung sinabi niya sa kanyang zona na mahigit 5,500 ang flood control project ang natapos. Yan po ay sinabi ni Miguel. Ngunit ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang 5,500 na project control dito sa bansa? Hindi kami maniniwala sa mga politiko at hindi kami maging sunod-sunuran sa mga congressman na walang ginawa kung hindi kainin ang pera ng taong bayan. Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Martin Romualdez, mahiya ka naman. Pati ikaw, Zaldico, mahiya kayo. Pati sa mga anak ng kontraktor at politikong kumakain sa pera ng taong bayan. Biruin mo kung gaano ka walang hiya ang mga anak ng politikong kurakot, pati anak ng mga kontraktor. Hindi sila nahihiya mag-flex ang mga kayamanan nila. Pero ang mga kayamanan yan ay galing sa ating mga Pilipino. Tingnan nyo si Dela Alonte, pati si Clarin Go, kumakain sa ibang bansa, nagkakalaga ng 759,000. Samantala ang mga Pilipino, may mga bata na tutulog na walang makain, may mga Pilipino lumulusong sa baha, habang ang mga politiko ay nagbaka. Mga kapatid kong Pilipino, lahat ng sangguniang kabataan, mga youth leader at taong mamamayan sa Pilipino, huwag na tayong magbinibinyan, huwag tayong magbulag-bulagan, sapagkat dapat katagal na, niluloko lang tayo ng gobyerno ng Pilipinas. Tama na, Sobrina! Tama na ang nagawan! Tama na ang korupsyon! Mr. President, hindi nyo na po mabubulot ang Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay hindi po kumakaya mo. Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos magnanakaw! Marcos, Marcos magnanakaw! Marcos, Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Mga Pilipino, gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbinibigyan sa matatamis na salita ng politiko at mga congressman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko mayroong sariling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi paabayin ang tendino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Tama! Kaya mga kamatayan, hindi tayo susuko hanggang hindi makukulong si Martin Romualdez, pati si Zaldico at iba pang mga congressman na sangkot sa nagawa sa gobyerno. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Nagpapahintulog sa mga nagawan dito sa gobyerno. Kung lalo ka walang hiya ang gobyerno ito sa ating mga Pilipino. Pinababoy nila tayo. Tayo ay ginagawa nilang basura sa bansa na parang wala lamang sa kanila. Pag sila tumatakbo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. Mga congressman, anak ng congressman at ang mga politiko na ang gagamitin nilang pera sa kanilang Christmas, sa kanilang party, sa kanilang bakasyon ay pera ng taong bayan. Hindi pwede na matapos ang administrasyon ito na hindi may kakulong si Martin Romualdez at si Zaldico. Kami po ay nananawagan, Mr. President Bongbong Marcos,
Hindi ba sinabi na ng Diskaya family? Hindi ba sinabi na ni Congressman Tommy na sangkot sa pagnanakaw si Zaldico pati si Martin Romualdez?